Worth it ba ang Ayala Land REIT? Tara, pagkwentuhan natin yan dito sa ating tambayan. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today, it's a Sunday. Wala pong market, no? Kaya tambay day. Tambay pa rin tayo ha dahil Sunday ngayon. Pag-usapan natin lang no, saglit yung Ayala Land REIT. Himayin natin ng konti. Tignan natin kung po pwede ba sa mga istambayan dito sa mga tito natin sa tambay. Tara po, let's have a short prayer bago natin simulan yan. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen. So mga titos and titas, no, yung mga napadaan lang po dito sa ating channel, ito pong TVC or Tito Vlogs channel ay channel about the stock market na kung saan ay sinishare po natin yung ating 13 years of experience dito sa stock market. Gumawa na nga ho tayo ng playlist no para dun sa mga gustong humabol dito sa tambayan dahil medyo matagal-tagal na ho kaming tambay para makahabol ho kayo dun sa mga ginagamit nating terminologies. Baka mamaya makarinig kayo rito ng no bodega, no bomba, hindi nyo maintindihan. Yan po, dyan. Yan, yung playlist ho na yan, yung starter kit, dyan po ang simula. Nandyan ho yung mga basic principles and foundation na sineshare natin, na discover natin over the past 13 years, no, mga titos and titas. Baka lang humagustuhan nyo, wag nyo hong kalimutang mag-subscribe dito sa ating tambayan and i-click nyo rin yung sana all sa notification bell para kapag Monday, 9:20 a.m., nagkakaroon kasi kami ng live tambayan, yung live stream natin, yung online silipan, no? Sinisilip natin yung mga stocks ng mga tito natics natin. Yan. Join us po, no? Masaya ho yung tambayan na yan every Monday to Friday, no? Pero kung kayo ho ay medyo nagmamadali, no, at gusto niyo nang matuto agad, no? Dito ho, ito. Dito ho may shortcut tayo. Ayan. Ito po. Hindi yan. Ito, yan. Cold hard truth about stock trading. Magkakaroon ho tayo ng webinar, no? This coming July 26, no? Next week na ho yan. Next Sunday na po yan, mga titos and titas. Magkakaroon tayo ng webinar. I-share natin dyan yung 13 years, no? Lahat ng mga Tito Moves. Tawag natin dyan Tito Moves, no? Bakit Tito Moves? Kasi yan ho yung mga hindi nyo makababasa sa libro at hindi nyo makikita sa chart pero lumalabas. Yan ho yung kaya nga sabi natin kung bakit ba kung kailan ka nagbenta ay biglang umangat ang isang stock. Dyan nyo ho madi-discover kung bakit nga ho ganon. Kasi yan nga po, no, sabi ni Tito Jesse Livermore, the stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people most of the time. So pagka masyado na hong obvious, given na, minsan hindi na nangyayari. Okay, no? So kailangan yung mindset natin, yan ho yung ating sineshare dyan, no? Kung paano makapag-develop ng isang mindset ng trader. Yan, So join us po, no? July 26, 4 p.m. Yung link po niyang webinar ay nasa description nitong video na to. Ayan, mga titos and titas, bago tayo magsimula ay gusto ko muna pong i-shout out, no, yung mga solid Patreonatics natin na dyan sa kabilang tambayan, yung patreon.com/TitoVlogs po, yung mga gusto pong sumuporta dito sa ating channel, dito sa TVC, ay dyan ho ang tambayan na patreon.com/TitoVlogs. So salamat po Tito Max CL and Filipino Brothers. Uy, brother, thank you po thank you po sa inyong pagsuporta dito sa ating TVC. So yung mga gusto hong silipin yung ating tambayan dyan, yung patreon.com/TitoVlogs, mga ilang hakbang lang ho yan, ilang hakbang lang, ay pwede nyo na ho kaming masulyapan dyan. Yan, patreon.com/Tito Vlogs. Sige po, simulan natin simulan na natin itong Ayala Land REIT. Mabilisan lang to. Eto, yan. Ito po mga titos and titas, Real Estate Investment Trust. Ang bigat, ano? First time ho kasi in the Philippines na mangyayari yan, yung Real Estate Investment Trust. Bibinyagan ng mga Ayala. Yan. Hayaan mo na muna para at least ay masimulan yan, di ba? Pero baka humagkalimutan lang bago ko basahin yan ay wag niyo hong kalimutang i-like itong video na to lalo na yung mga solid Tito Natics natin na naka-auto like na, pero yung mga bago,
like ho wag niyo kalimutang like tong video. Tapos yung merong skip ad button diyan, wag niyo pipindutin 'yon, nakaka-ground do 'yon. Baka mag-ground kayo mga titos and titas. Ito po. Pag-usapan natin yung REIT. Yung REIT hindi ho yan hindi ho yan kabaligtaran ng raki baka akala nyo sa Japanese akala nila maraki ba? Maraki. Hindi, mariit. Hindi ho, ito hong REIT Real Estate Investment Trust, no? So ito ho ang definition niyan. Based on a Securities and Exchange Commission, a REIT is a stock corporation established principally for the purpose of owning income-generating real estate asset such as apartment, office buildings, medical facilities, hospitals, resorts, highways, warehouses, shopping centers, railroads, among others. It is a type of investment instrument that provides a return to investors derived from rental income of the underlying real estate asset. The public will have access to the REITs through the Philippine Stock Exchange. Eto nga ho, no? Nabanggit natin, kauna-unahan po. Opo. Itong Ayala Land ay maglilist ho sila ng property nila, no? Ng mga ilang properties nila na ipapasok nila dito sa REIT. Kaya yan ang hihimayin natin, At least may background tayo, Ito ang sinasabi natin, it is derived from rental income, mga titos and titas, Ibig sabihin, yung nag-form po sila ng company, no, na pinasok nila yung mga properties, no, na under that company na merong rental income. Okay, yan ho ang REIT, Paano nga ba kumita dito sa REIT, no? Dalawa po ang ways to earn from REIT. Isa ho is capital appreciation and pangalawa is rental income in the form of dividends. Okay, ito mahaba-haba, no? Himayin natin ng konti ito. Bakit capital appreciation, no? Kasi po, itong REIT po ay will be listed sa Philippine Stock Exchange. So parang stocks din po siya, mga titos and titas, di ba? So pwede niyo po siyang i-trade. So alam niyo naman, no, yung mga traders nating Tito Natics, alam niyo naman po na pagka tinetrade ang isang bagay ay nagkakaroon ho ng price action 'yan, di ba? So tumataas at bumababa ho yung presyo. Okay? Kasi tradable siya. So bakit capital appreciation yung pwede kang kumita? Kasi pagka nakabili ka ho ng mura, sa murang halaga, no, nung REIT. Halimbawa sa IPO, let's say, no, bumili ka ng IPO ng Ayala Land REIT. Tapos after a few days, no, may minsan after a few hours binomba. Parang yung Double Dragon, yung last na IPO ho na nakita natin, di ba? Kikita ka kagad. Yung capital mo na nilagay doon, kita kagad. Yan. Yan ho ang isa, no? Ang pangalawa po ay through rental income in the form of dividends. Ito medyo masalimuot ng konti, no? Bakit ho? Kasi ho ang REIT ho, ang purpose nga po niyan is to give yung income nila. Sabi dito sa nabasa ko, about 90% nung income will be given in the form it will be distributed in the form of dividends na ayan. So yung rental income yung kinikita nila do sa pagre-rent ng mga properties na yon ay ibibigay nila sa mga shareholders through the form of dividends. So in return, mga titos and titas, parang ganito ho, no? Para ho kayong invest, no, sa isang property na let's say office building o office space, no? And then, yung kita po doon sa office space na yon ay napupunta sa inya. Ayan. Since marami kayong naghati-hati doon sa office building na yon para mabili niyo yung office building na yan. Let's say, 10 kayong naghati-hati, di ba? Doon sa para mabili niyo yung office building na yon. Yung kita nun, divided by 10 din, di ba? Parang ganun ho, di ba? Kung ilan yung number of shares mo, ilan yung binakas mo. Parang bakasan ang takbuhan nito, no? Parang bumabakas kayo, no? Yung takbuhan nito, yung galawan nito, parang yan ang bakas ko. So may kita ka rin doon. So parang ganun po, no? Etong REIT medyo parang ganun po yung concept, no? Parang ganun yung concept niya na nagbabakasan tayo. Bakas-bakas tayo tapos papabayaan natin si Ayala, no, na patakbuhin yung kanyang mga properties, no, na listed doon sa REIT na yon, na ginamit doon sa REIT. Mamaya di-discuss po natin 'yan.
Tapos pagka kumita yon, ay syempre, may kabig din tayo dyan. Diba? May kabig tayo through the form of dividends. So, para kang nagpaparenta. Okay, yun nga lang, syempre, depende dun sa ininvest mo, yung balik din sa'yo. Okay, so ganun po siya, no? Para mas simple, para hindi ho tayo masyadong mahirapan. Yan pong dalawa na yan, ano. Kaya itong REIT po ay parang medyo kung ituturing natin, ano, parang hybrid siya, no. Yung mga nakakaintindi na po ng stocks at saka mutual funds, no, at saka bonds. Parang hybrid ito. Parang pinagsama-sama mo. Isama mo na rin yung passive income, yung rental income. Sige, isama na natin yung apat na yan, stocks, okay? Mutual funds, yung mga bonds, no? Yung mga retail treasury bonds na ganyan, ano? And rental income. Bakit? So stocks, bakit? Kasi po tradable siya, no? So parang stocks, no? Yung feature ng stock na tradable, so yun po siya. And since tradable, so may capital appreciation. Okay? Number 2, parang mutual funds, no? Kung mga familiar po sa mutual funds, yan ho yung pinupool na funds, no? Yung Unit Investment Trust Funds, yung UITF na tinatawag, ano? Pinupool yung isang funds, tapos binibigay ho yan, bumibili ka ng fund na yon. Tapos yung fund na yon, nilalaro ng fund manager, okay, sa iba't ibang kumbaga, nilalagay niya, siya bahala kung saan niya trip ilagay. Depende doon sa purpose ng fund. So nilalaro niya yon, hindi ikaw naglalaro, sila naglalaro. So bumabakas ka. So yun yung form ng bakasan, UITF, no. So same din with REIT, parang bakasan din ho, no. So ano yan? Stocks, bonds, UITF. Pang-apat, rental, no, rental, parang rental property, real estate property. Bakit? Kasi nga ho, yung income na nade-derive mo dito is galing sa rental. Okay, gets? Bakit ganon? Kasi ibig sabihin ho, pag may nagre-rent doon sa property, may kita ka. Pero pag wala mo nagre-rent, allows din. Di ba? Allows ka rin kita dyan pag wala nagre-rent dyan. So, hybrid ho itong REIT, mga titos and titas. Yung bonds pala, pangatlo pala, yung bonds, no, nakalimutan ko. Yung bonds naman, kasi di ba yung mga bonds ho, may mga coupon rate ho yan. So, halimbawa, bumili kayo ng retail treasury bonds, no? Let's say, ang coupon rate is 3%, no? Ibig sabihin ho, per annum, bibigyan kayo ng 3%, no? Doon sa capital na ininvest ninyo. Magkakaroon ho kayo ng 3%. So, sa REIT ho, medyo parang ganun din ho siya in the form of dividends naman. Kaya ito, bigay ng dividends to. Oo, gaibi ng gaibi yan ng dividends. Ganun ho yung kitaan dito. Hindi ko lang alam, depende ho kasi yan doon sa kinikita syempre nung company kung gaano kalaki yung dividends na ibibigay nila. Okay, but definitely nagbibigay sila ng dividend basta kumita sila kasi nga ho yun ang purpose nitong REIT. Gets ba? Masakit na ulo. Huwag nyo nang papaulit, matatagalan tayo. Ilutin nyo yung video. Basta yung apat ho na yan, hybrid siya. Hybrid to REIT. Ayan na. So, yan na dalawang ways para kumita. Capital appreciation at saka dividends. Pangalawa, next po. Things to consider before buying REIT. Siyempre, kailangan pag-aaralan, di ba? So, biro mo, maglalagay ka ng pera mo, kailangan, alam mo yung binibili mo, alam mo yung pinaglalagyan mo ng pera mo, alam mo yung sinasabak mo. So, tatlo ho ang na-identify ko, no? Number 1 po is location ng properties. So since this will be a rental, no, income ang iyong kikitain dito in the form of dividends, kailangan, 'di ba? Nasaan ba yung mga properties na 'yan? Prime location ba 'yan? Anong klaseng properties ba 'yan? Yung number 2, no, types of properties, 'di ba? So nakita mo, na-identify mo ano location. Oy, ang ganda. Prime location. Okay. Number 2, anong klaseng property ba yung pinaparentahan, 'di ba? Kasi kanina sinabi doon sa definition ng REIT, pwedeng commercial space, pwedeng hospital, pwedeng railroad nga, pwede rin daw no. So ano ba ang pinaparentahan, no? Commercial ba? Residential ba? Office space ba? Hotel ba? Etc. etc. 'di ba? Kasi doon magde-determine po yung yung income based doon sa type ng property. Okay? Number 3. Pangatlo, sino ba? Sino ba ang tutulak? Hindi tutulak. Sino ba ang may-ari niyan? Mamaya natin pag-uusapan yung taga-tulak.
sino ba ang magpapatakbo, 'di ba? Sino ba ang magma-manage niyan? Oo. Maayos ba? Maayos bang kausap 'yan? Baka naman ibotak niyan yung pera natin, 'di ba? 'Di ba? So yun po, no. Kaya bang mag-manage niyan, 'di ba? Meron na ba siyang track record? Yan po yung mga kailangan i-consider bago ninyo bitawan, no? Yung inyong hard-earned money. Ayun, mga titos at titas, ha? So, yan po, no? 3 things to consider: location of properties, types of properties, and reputation of the company. Yan, ha, mga titos at titas. So far, okay pa naman. Okay pa naman kayo, ha? Huwag niyong kalimutan i-like, ha? Opo. Ano ang advantages, no? Kung ikaw ay kukuha nga nitong REIT? Eto. Unang-una is liquidity. Okay? Kasi 'di ba nabanggit ko kanina, this is a hybrid no, combination ng apat. So liquidity in a sense na if you will compare it sa rental real estate, no. Ito mas madali mong i-dispose kasi nga stocks siya, no. Parang tradable kasi siya, no. So madali, halimbawa kailangan mo ng pera. Kailangan ka ng pera. Kung real estate yung hawak mo, it will take time bago mo mabenta yan, 'di ba? Etong REIT, pagka-trip mo nang ibenta yan at may bumibili, willing buyer at the price or market price or at the price na gusto mo or gusto rin ng buyer, mapagkakasunduan, ika nga, ay mabilis mong maibebenta. Yun ang advantage niya over real estate. Okay? Pangalawa po, no, is benefits from rental escalation. Bakit? Kasi po, since alam nyo naman, di ba, lalo na yung mga nangungupahan, siguro, or yung mga nagpapaupa ng mga titonatics natin, alam nyo naman siguro, no, na every year ay nag-escalate ho ang rent, no? Allowed ho by law na magtaas ho ng renta. So, magkakaroon, advantageous yan kung ikaw ay REIT holder. Okay? So, parang medyo kahit papano, compared naman dun sa mga stocks, no? Compared naman sa stocks na let's say dividend stock, no? Dividend stock yung kinukuha mo. Kasi ito nga in the form of dividend. Compared naman po doon, ito ay medyo mas sureball ka, no, na merong increase, no? At least every year. Basta maganda, halimbawa 100% occupied yung property. Okay? Tapos every year umaakyat yung rental income, no? Kasi nga nag-escalate yung rent. Okay? Compared ngayon dun sa mga dividend stocks, no? Kasi yun, nagde-declare sila ng dividend. Siyempre, depende sa income nila. Kung maganda yung negosyo ngayong taon, ay maganda yung dividend na i-declare. Kung hindi naman, ay medyo hindi maganda rin. So, ganun po, no? So, yun yung advantage ng isang REIT. Okay? Pangatlo, diversification. Okay? Kasi ho, bakit, no? Mas compared ho kasi, no, sa, let's say, kasi ito, parang pagbili mo, may mga naka-attach na properties, na may mga naka-attach na properties. So, yung portfolio mo, halimbawa itong Ayala, tatlo kagad ang inattach nilang property. So meron silang property na commercial space, meron silang office space, no. So medyo kahit papaano diversified in terms of dun sa mga nagli-lease. Diba? Iba't ibang klase yung target market. So diversified ng konti. Yan po. Yan po yung tatlong advantages, mga titos and titas, next natin. Next is i-like po. Ito na. Yung Ayala Land REIT. Ito na yung main topic natin. So, I hope na medyo nuggets nyo yung concept, So, hybrid itong REIT, no? Paano kakikita? Capital appreciation, dividends, yun ho, no? Yun ho yung mga pwede nyong pagkakitaan dito sa REIT. Yan, Tapos, liquid siya, mas madaling ibenta. So, yun ho yung REIT, no? Ito ho, pag-usapan natin ang Ayala Land REIT na kailan ba to? Sabi dito, ang offer price ng Ayala Land REIT is from 25 to 30 pesos. Okay, so kasi nga IPO, no, yung mga naka-experience po dito ng IPO ay meron ho nga price range, no, na ino-offer sila. Depende yan, i-decide pa ho yata nila parang next week, sa pagkakaalam ko, no. So 25 to 30 pesos ang kanyang offer price. Ang offer period po will start on July 27 to July 31. Maiksi-iksi ang offer period nito, And then ang listing date, so since this is tradable po, ang listing date po is on August 7, 2020. Okay?
Ilang shares? Ilang shares ang ililist nila, no? 502 million po para dito sa initial offering nila. 502 million with a value of approximately 15 billion. So, parang yan ho yung market cap, no? Yung kung nakikita nyo doon sa mga stocks, di ba? Like for example, si MM nung siya po ay nag-list sa stock exchange, ang kanyang market cap ay 7 billion. So, itong si Ayala Land REIT, ang market cap niya is 15 billion approximately. Yan na, mga titos and titas, ha? Ngayon, sino ang tagatulak? Sino ang underwriters nito? Si BPI, SB, PNB, at saka si UBS. So, yan po yung apat po na underwriters. Abay, medyo big time, no? Big time po sila, mga titos. Apat ang underwriters po, no, nitong Ayala Land REIT. So yan ho, so 30 pesos maximum offer price po yan, ha. Tapos a maximum of 502 million shares. Medyo manipis to, konti ho ito kung yung 500 million shares, ano. Ngayon, since sabi natin ho kanina, pag magi-invest kayo, abay, kailangan alamin ninyo, di ba? Saan nyo ini-invest? Ito, ang alam natin yung company, reputation. Ayala yan eh. Ano ba mga development ng Ayala, di ba? Oo, pagdating sa residential, nandyan yung Forbes Park, di ba? Mga matitindihan, yung mga Ayala Land development. Talagang pagka sila ho ang gumawa, ay kumbaga, yung value ay nagho-hold. Ibig sabihin ay hindi ho basta-basta nagdi-depreciate yung value basta gawa ng Ayala. Okay, ha? So, ano ba ay yung mga properties na i-attach nila dito? Kasi hindi naman ho lahat ng properties nila. Let's say, lalagay ko ba yung Glorieta dyan? Lalagay ko ba yung Trinoma dyan? Hindi naman ho lahat ng properties ay i-attach nila dun sa REIT na to. No? So, eto po yung mga properties na kanilang i-attach. Una po is yung Solaris 1 sa Legazpi Village. Maganda ho, no? Makita nyo, eto, ni-research ko na. Ayan yung building. 24-story, PEZA accredited, no? Ang building po na yan. Meron siyang 46,626 square meters na gross leasable space. Okay. Primarily, mga titos and titas, no? Ang maglilis po, pinapalis niya po office space. Okay, so nakita nyo, di ba? So kailangan alamin. Baka mamaya ang nakasama dito abandoned building pala. Kaya luma na pala yung building. Di ba? Mahirap, di ba? So maganda, alam nyo rin ho, kasi pagka nag-invest ho kayo dito, bumili kayo ng shares nito, eto ho yung mga properties na baka mamaya inaasahan nyo, may share kayo sa kita ng Glorieta. Di ba? So, located po, no, sabi natin kanina, location, ang location po nito ay sa Legazpi Village, no? So, prime location. We could say na prime location po ito. So, Solaris 1. Pangalawa, Ayala North Exchange. Ito maganda. Ito magandang building. Bago lang to parang last year lang ho yata ito nag-inaugurate, no, itong building na to. So, Ayala North Exchange is located po sa Ayala Avenue, okay? Malapit sa RCBC Tower. Ayan, ha. Parang katabi doon sa picture dito, parang katabi, no. So, ito bagong-bago lang. So, composed of 2 towers, meron ho siyang 56,000 square meters of gross leasable space. Ayan ho, ano ang mga pwede nilang parentahan dyan? Ano-ano mga tenants ang hinahanap nila? So, meron ho silang office, residential, retail, at saka hotel. O ba? Lahat na, kinombo na. Oo, kinombo na. Parang mixed-use development ba tawag dito? Parang ganun ho ba yan? So, yan ho, no? Ito medyo mas prime para sa akin, di ba? Kumbaga parang pagka bumili ho kayo ng Ayala Land REIT, ibig sabihin, para ho kayong may shares, no, o may unit na dyan, no, nakapuranggot, no, depende doon sa hawak ninyo, dito sa Ayala North Exchange. Diba? Parang owner din ho kayo nung Ayala North Exchange. Ngayon, yung kikitain po niyan, after a year, no, tapos nag-declare sila ng dividend dahil kumita. Maghahati-hati, no, lahat ng bumakas. Yan ho yung pangalawa. 3 property to, Ito yung pangatlo. McKinley Exchange. Ito ho. Saan ang location niyan, ano? EDSA. Prime din, di ba? Kasi nga nasa EDSA. Ito pong McKinley Exchange. Ayan ho yung picture, Yung Metellus.
Ewan ko lang kung updated yan. Nakuha lang natin sa internet yan. Yan ho yung building. It's a 5-story office and commercial building. Okay, so ang nagre-renta ho dyan is mga opisina at may halong commercial din. So 5-story lang siya. Wala hong details kung ilan ho yung gross leasable space ho nila. So yung tatlong property ho na yan, yung kikitain po, yung nung tatlong property na yan, yung rental income, no, after paying all the expenses, etc. Yung kikitain po ay pag-aati-hatian ng mga bumakas, ng mga kumasba. Yan ho, mga titos and titas, ganyan ho ang REIT ha. So, dyan lang ho sa tatlong property na yan, kayo mag-ahati-hati. Ngayon, ang pinabalak yata nila, based ho dito sa nabasa ko, ay yung proceeds. Kasi syempre, makakakuha sila, mga 15B yan, malaki-laki, 15 billion, ano. Yung proceeds daw ho, na makukuha nila dito, is i-invest nila sa mga properties pa. So, magde-develop pa sila ng mga ibang properties. Hindi lang natin alam kung isasama nila dito yan, di ba? Kung isasama ba nila dito sa REIT yung property na yan. Okay? At isa pa, ang future plan po nila, parang may pang-apat silang tinitignan na sasama ho dito. Ito yung sa Cebu, yung building daw ng Teleperformance. Yan, wala lang details kasi hindi pa naman talaga kasama ngayon sa IPO. Etong tatlo pa lang ang pinag-uusapan natin. Okay ha, mga titos and titas. So yan po, yan po ang Ayala Land REIT. Hihimayin nyo ngayon as investors, as traders, hihimayin nyo po kung ano ang risk appetite ninyo. Okay, so para sa akin, kung ako ho tatanungin, pero ito ho, magkakaroon ho tayo ng konting disclaimer, mga titos and titas. Dito, ito pong ginagawa nating vlogs, itong LearnFlix series natin, ay hindi ho ito recommendation to buy or to sell, especially itong REIT, hindi ho ito recommendation na bumili kayo o magbenta kayo. This is just a practical analysis, nilalatag ho natin, sa pamamaraan na maiintindihan nino. Ay, tama. Yung mga tambay. Maiintindihan ng mga tambay, Opo. So, yan po, So, eto ang take po natin dyan, mga titos and titas. Kasi iba-iba ho kasi ng risk appetite, So, ito pong Ayala Land REIT, syempre, pag nag-list ho ito, this will be more, kung yung mga nagte-trade po ng stocks, ang sa akin lang, ang take ko, this will be more on a dividend play. Okay, so yung mga para ho kayong bumili ng isang stock, na namimigay ng dividends. So, usually, mga blue chips ho yan, mga galante magbigay ng dividends. Okay, so kung ikukumpara nyo, kung kayo ho ay trader ng stock, dyan nyo ho ikukumpara yan. Okay, so, kayo ba ay dividend player ba kayo? Yun ang tatanungin nyo sa sarili nyo, Dividend player ba kayo? Happy na kayo dun sa dividend na ibibigay sa inyo? I heard, may nabasa ako parang 6 to 8% yata. I'm not sure, para parang sinasabi, mga nasa 6 to 8% per annum yung tinitignan nilang dividend nito, yung yield nito. So, tatanungin nyo sa sarili nyo, okay na ba ako? Magpapark ako dito, let's say you have 1 million. Diba? Magpapark ako dito ng 1 million, ay okay na ba ako sa 8% per annum? Diba? So, ganun po, diba? Ganun po yan kung nagtitrade ho kayo ng stocks. Ngayon naman, kung kayo naman ho ay, let's say, sanay naman kayo sa mga UITF, Sanay ho kayo sa mga UITF naman or mga bonds, Ganito naman ho ang logical thinking naman ho, na iisipin ninyo. Okay, let's say for example sa bonds, RTB, magkano ba ino-offer ngayon ng RTB? Di ba? Yan. O kaya yung mga coupons ng mga corporate bonds, magkano ba ang takbuhan? Mas mataas ba ngayon ang REIT kesa dito sa takbuhan nitong mga ino-offer? Parang last year may mga nag-o-offer ho ng 6%, depende. O parang this year yata, BDO yata, yung last na nabalita ko, nag-o-offer 6%. 5 to 6%. Lock-in ka ng 5 years, Yun nga lang ang disadvantage, pagka bonds. Kung sanay ho kayo sa bonds, ang medyo disadvantage lang kasi ng bonds over REIT, is the liquidity. Kasi pagka sa bonds nyo nilagay, syempre, tali kayo dyan. Pag sinabing ang coupon ho niyan is redeemable, let's say, after 5 years, after 5 years pa kukunin sa inyo. Ngayon, kung ibebenta nyo, pwede nyo ring ibenta sa secondary market, yung mga preferred shares, etc., yung mga bonds, pwede nyo ring ibenta yan sa secondary market. Pero, at a price na kung ano yung trading price.
Okay, so pero hindi ho siya ganun ka-liquid hindi ho ganun ka-liquid. Hindi katulad nito REIT. Yan ho So pag-aaralan mo ngayon kung ikaw ay bond, mahilig ka sa bonds at saka sa mga UITF, pag-aaralan mo ngayon. Okay ba yung rate of return nito versus dito sa bond na paglalagyan ko? Let's say meron kang 1 million. Ino-operang ka ng Ayala Land REIT. Tapos over sa isang corporate bond, no? Halimbawa, isang corporation nag-o-offer din ng bond. So titignan mo, alin ba mas mataas? 'Di ba? Kasi parehas naman. Kung ako titingnan niyo, parehas naman, halimbawa, parehas naman reputable company. So titignan mo na lang kung alin na mas mataas ang balik, saan mas mataas ang bigayan. Ganun ho, 'di ba? Kung sanay naman ho kayo sa mga mutual funds, no, yung mga pooled funds, no, nag-i-invest kayo ng mutual funds. Ang mutual funds ho kasi, ang advantage ng REIT sa mutual funds is eto ho, may capital appreciation and meron pang dividend. Di ba? Ang mutual funds kasi wala capital appreciation lang ho tayo dyan. So, ibig sabihin, pool funds yan, bibili ka ng mutual fund at ima-manage yun ng fund manager. Tapos, kung maganda yung performance ng fund, abay, meron kang tataas yung iyong yung capital. Di ba? Yung hawak mo. Yon. Pero kung hindi naman kumita, sumabla yung manager dahil bear market, dahil sa stocks siya nag-i-invest, for example, ganyan, sablay din, di ba? So, compared ngayon, kung ikukumpara mo ngayon dito sa REIT, no? Eto, may capital appreciation, meron pang dividends. Kaya, so yan ho, sa tatlong perspective nyo ho titignan. Kaya nga sabi natin, hybrid ito Sa perspective ho ng trader, okay ba sa inyo kung dividends ay makakatanggap kayo ng 8% per annum na dividend? May konting capital appreciation. Ako, tinitignan ko, baka hindi ganun kalaki ang capital appreciation nito. I don't know, kasi first time ho ito First time na mangyayari sa Philippines. So, hindi natin alam kung mabilis ba umakyat ang presyo nito or mabagal, o pwede bang ikumpara natin sa presyo ng Ayala Land, di ba? Pwede ba natin ikumpara na gano'n? So kung ikukumpara natin doon, steady, umaakyat, bumababa rin, So hindi siya kumbaga hindi siya katulad nung mga dito na stocks, no, yung mga mabibilis umakyat na stocks. Hindi siya katulad noon. So eto, medyo para siguro sabihin na natin blue chips ang galawan. Okay so yan po So, sa perspective ng isang stock trader, yan po ang tinitignan mo. Okay ka na ba? Happy ka na ba? Magpapark ka ng, let's say, 1 million. Magpapark ka dyan. 8% per annum. Happy ka na? There you get. Diba? Okay. Sa perspective naman ng isang bond holder, ganun din. Ikukumpara mo naman sa mga corporate bonds. Yung mga bond holders po, sanay ho ng, ng matulog yung pera nila. Lalagay lang nila dyan, tapos aantayin na lang nila yung coupon rate nila, yung interest rate nila per month, no, na bibigay sa kanila. So, ganun ho, medyo kung sanay ho kayo sa bonds, kukumpara nyo naman itong REIT. Parang bonds din, di ba? Ilalagay mo lang yung pera mo dyan, tapos antay ka na lang ng dividend, di ba? Kung sanay ka naman sa mutual fund, ganun din. Pagka bumili ka ng shares, hahayaan mo na i-manage nila. Hahayaan mo nang patakboy nila. Yan po mga titos and titas. So sa tatlong perspective po na yan, dyan nyo ho i-tignan at dyan nyo i-assess kung ano ho yung inyong risk profile. Ngayon, kung kayo ho ay stock trader, halimbawa ay yung pera ho na ipambibili ninyo nitong REIT ay manggagaling sa stocks, titignan nyo rin ho, di ba? Ito bang subscribe ko ng REIT? Willing ba akong i-park muna ito dito sa Ayala Land for a certain period of time? Let's say minimum 1 year hanggang makakuha ako ng dividend. Di ba? Parang ganun Or, meron pa akong pwedeng paglagyan nitong pera ko na to. Meron pa ba akong pwedeng bili na ibang stocks na baka mas mabibilis sumipa? So yun po, ganun po yung pagkukumparahan ninyo. Okay yun lang naman, ganun kasimple lang para hindi tayo masyadong maligaw, no, dito sa mundo ng REIT. Pare-parehas ho nating aaralin, Maganda ako personally ang take ko rito. Pabayaan mo muna. Ako hindi ako magsusubscribe. Dahil unang-una, hindi ho talaga ako mahilig sa IPO. Number 2, kasi pang unang-una pa nito, wala pa naman chart itong pagbabasihan, kung paano ho siya gagalaw. Aantayin ko na, kung para sa akin, antayin ko muna yung Double Dragon. Parang ganun Antayin ko muna yung Double Dragon. Yun ako lang, that's just me, mga titos and titas. Again, this is not a recommendation to buy or to sell.
Okay, so paano? Yan muna ha. Sana nuggets nyo mga titos and titas ha. So salamat po sa pag-join ninyo ngayong araw na to dito sa ating Learn Flick series. No? Magkita-kita po ulit tayo bukas. Huwag nyo kalimutan munang i-like ha. Magkita-kita po ulit tayo bukas sa ating opening bell live. Sisilipin natin panibagong linggo, no? Panibagong pagsabak ulit, no? See you all again po mga titos and titas tomorrow. As always, no? Trade wisely. Happy weekend! Bye!